Magandang hapon na po. Ako po'y unang-una nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon dahil alam ko ang Lord ang nagdala sa akin dito. Maliwanag po yun sa aking kaisipan kung bakit ako nakarating dito. So, paano ko po natanggap invitation through Pastora Raquel Echin kasi in batch 6 po ako ng Prayer Academy. Ang ministry po nito ay 7 days prayer and fasting doon sa Laguna, sa bundok doon. So, doon sa batch 6, ako lang po ang nag-respond. At sabi ko, ako lang ang target ni Lord. Ako yung target niya doon. So, mag-isa po akong nagpunta dito, pero ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Bagamat pagdating ko'y para akong stranger, pero ako'y nagpapasalamat sa Panginoon kasi yung mga staff, yung nasa frontline, and naging very accommodating sila, parang matagal ka nang kakilala. Kaya yun ang naramdaman ko yung spirit ni Lord sa kanila na they are serving God. Kaya salamat sa Panginoon. So, umpisahan ko lang po siguro yung life history ko, kung bakit ako. Ang titingnan po natin dito, wag po yung ginawa ko, kundi ang ginawa ng Diyos. Nung pong ako ay 4 years old, naghiwalay po ang aking mother and father, but very aware ako dun sa nangyayari sa aking buhay na maraming suffering, maraming pasakit na naranasan, at sa murang edad nangarap akong yumaman para sabi ko, maghihiganti ako sa mga umapi sa akin. So doon umiikot ang isipan ko so paano ako yayaman. Kaya ako'y nag-aral ng mabuti, nakatapos ng kolehiyo sa University of the East in 3.5 years. Nakatapos ako ng BSBA. And after that ay naghanap agad ng trabaho. At sa biyaya din ng Panginoon ay nakatrabaho agad. At nangarap din ako na maglibot sa buong Pilipinas. Sa biyaya ng Panginoon, napasukan kong kumpanya is umiikot sa buong Pilipinas sa major cities conducting seminar. So sabi ko, tinutupad ni Lord yung mga pangarap ko. Yun lang nasa isip ko noon. Nagtayo rin ako ng negosyo while working. Nakapagpatayo ako ng isang grocery. Meron akong stall para sa clothing, sa mga jewelry from Hong Kong. Doon po ako in-encounter ni Lord. Ang sabi niya sa akin, single pa po ako noon dahil wala po akong balak mag-asawa because doon sa mga naranasan sa buhay. Ang pumasok sa isipan ko at may tumanong sa akin na pumasok sa isip ko, aanhin mo ang pera. Kasi nga, ang laki na ng kita ko noon eh. Nag-work ako sa opisina at may negosyo. Aanhin mo ang pera. Oo nga sabi ko, aanhin ko nga ba ang pera? Wala naman akong asawa, wala akong anak. Pero hindi ko yun, nineglect ko yun. And after weeks, may naramdaman ako ng emptiness in my heart. I'm looking for something na hindi ko alam kung ano. Hindi po ako, ang parents ko ay mga Roman Catholic, pero hindi po ako nagsisimba, hindi ako nananalangin. Kaya sabi ko, siguro kailangan kong pumasok ng simbahan. So pumasok ako, nag-start po ako magsimba ng Sunday, Wednesday, Saturday, Friday, hanggang maging everyday na, pero hindi ko matagpuan yung hinahanap ng puso ko. Nung pagpasok ko ng huli, ay napatabi ako doon sa kumpisalan. Sabi ko, siguro hindi pa kasi ako nangungumpisal. Kaya lumapit ako doon sa kumpisalan, nung makita ko na yung pare pumasok, at nung nakita ko siyang nakapasok na, lumakad ako. Pero pagdating ko sa center, between the kumpisalan at yung inupuan ko, parang nanigas yung paa ko. Hindi na ako makakilos, tapos nakita ko na yung pare, lumabas na. Nung paglabas niya, naupo na lang ako ulit. Malapit po kami sa Gotesco Central noon. Dumaan po ako sa National. Pumasok ako sa National. Pero pagdating ko doon sa isang counter, na ang books ay Christian books nakalagay, ang dami kong nakita mga booklet na naging interesado ako. So bumili ako ng 5. Tinapos ko yun sa Magdamag. The following day, balik na naman ako sa simbahan. Balik ako ng National, bili na another books. Hanggang sa may encounter ko isang booklet, The Treasures of Life. At sabi ko, itinahanap ko ng kayamanan. So binasa ko ng that night.
Pero pagdating, yung pala Book of John yun, nung nandun na sa portion na hinuli si Jesus, biglang nagkaroon ako ng pangitain. Yung nasa harapan ko si Jesus, naka-white dress siya, pero nasa likod niya ako. At kahit saan siya dalhin, sumusunod ako. Pero yung huling pinagdalan sa kanya, bigla siyang nawala. At may humarap sa akin lalaki, "This is because of your sin." Nakahintuturo siya sa akin ganun, "Because this is your sin. Because of your sin." Sabi ko, sin? Anong sin? Pero tinuloy ko yung pagbabasa ng booklet. At doon sa likod ng booklet sabi, "Now that you know that you are a sinner." Doon po ako na nag-start na maging masigasig sa pag-alam tungkol sa Diyos dahil wala akong alam talaga. Dahil zero ako sa Bible, hindi ako nananalangin, wala akong kinikilalang Diyos. Ang kilala ko yung Diyos, sarili ko, dahil gagawin ko ang lahat para magawa ang gusto ko. Pero through that, ay unti-unti, may mga pahayag ang Panginoon na study the Bible, enroll in the Bible school. Hindi ako familiar sa mga ganun kasi wala akong kilalang mga born again noon. Pero naghanap ako at doon nga ay nakapasok ako sa isang Bible school. Pinag-aralan ko doon. Doon ko nakilala ano yung mga ginawa sa akin ng Panginoon. Ano layunin ng Diyos sa buhay ko. Pero nag-involve ako sa ministry, nag-involve ako sa mission, pero my heart is looking for something na hindi ko rin maintindihan. So nag-enroll ako. Actually, I have 2 masters and graduate ako ng doctorate. Hindi ko yung maipagmamalaki. First time kong sinabi ito sa isang public na ganitong pag-uusap dahil hindi ko maipagmalaki na ako'y nag-aral. Dahil sabi ko, hindi ko pa rin lubusang naunawaan ang Bible. Bagamat nabasa ko na rin ito ng 5 times from Genesis to Revelation, still, sabi ko, bakit parang konti lang yung nakukuha ko, konti lang yung naiintindihan ko. At dahil doon ay umiyak ako kay Lord. Sabi ko, Lord, iayos mo ang buhay ko. Kasi kung akong lalakad mag-isa, lagi akong maliligaw, lagi akong mapapalayo sa iyo. At dahil doon, ay una nag-involve ako sa mission kasi I know na sa mission o kinol ng calling ko kay Lord. Kung saan ako nakarating, kung saan ako nangaral, hindi lang dito sa Pilipinas. Pero parang meron akong hinahanap. Talagang yun ang iniiyak ko kay Lord. Lord, iayos mo ang buhay ko. Dahil kung ako lang, hindi ko kaya. Kailangan ikaw. Kaya nung last year, at nung December, sabi ko, before December, I decided na maghahanap ako ng isang grupo na talagang makapagtuturo sa akin at paintindi sa akin ang true meaning, the truth of the word ng ating God na binigay yun, nakasulot sa Biblia. And then dumating nga yung invitation from Pastor Raquel. At ito, sabi ko, doon ako na-attract doon sa sinabi niyang Bible as history, studying Genesis to Revelation. Sabi ko, ito yung hinahanap ko. Ito yung hinahanap ko. Kaya sinikap ko na makarating dito at pinagpapasalamat sa Panginoon, ako'y nakarating dito. So, first time kong umattend na noong December. But for that 5 days, parang na-overwhelm ako. Parang binigyan ako nila ng overview from Genesis to Revelation. Na-overwhelm ako doon. Ang naramdaman ko ay hunger and thirst. Kaya dahil dito sa Bible as history, inopen ni Lord ang aking mind. Dahil nung lang pong sa doon sa session po yun, kasi meron tayong si Missionary Kent ang morning, pero sa hapon is recorded yung movie, si Reverend Kyon.
sabi ko, after that, ay marami akong nakakwentuhan na, alam nyo, iba doon. I felt the movement ng Holy Spirit. Alam niyo ba, sabi ko, recorded, movie siya, recorded yung preaching, but you will felt the presence of the Holy Spirit. Very anointed, sabi ko, yung pangangaral doon. Nandoon ang Holy Spirit. The Holy Spirit will touch your heart, will open your mind. At kaya dahil po doon ay meron tayong na-invite na maisasama po natin na 4 sa 24. So, pero nito pong, yung naiuman sa aking message nung last December, kasi meron dong, hindi ko matandaan kung anong topic, noon anong day yun, sabi niya, are you sure na mararapture ka? Doon ako na-bother. Baka meron ka pang mga kasalanan, sabi yung ganon. So yun yung gumulo sa akin hanggang sa after that ay parang lagi kong niisip, mararapture ba ako? Makakasama ba ako sa rapture? So noong na-schedule ako nung una nung 10, tapos nag-message si Sister Jennifer na puno na daw, 24 na daw ako. So, tapos nag-message na naman siya, pwede ka doon umatin ng 10. Kaya, praise God, the message that you heard for 5 days, ito yung kailangan ko. Dahil doon, nabigyan ako ng liwanag na mararapture pala ako. Dahil naibigay ng mabuti. At yung February 12 nga, sinulat ko pa po din sa notebook ko na, kasi sabi nga ni Reverend Kion, yumuko tayo at makipag-usap tayo kay Lord. Doon po yumuko ako. Pinaalala ng Lord sa akin yung mga kasalanan na hindi ko na ikumpisal nung una. At doon sabi ko nga, na-born again ako. Na-born again ako. Pero bagamat yung December, nagpa-baptize din ako dahil ang conviction ko noon, nagpa-baptize ako noon, 1991, hindi ko na-understand kung ano ang baptism. Kaya na-convict ako nung kabaptize ako noong December. But this time, nagpabautismo uli ako dahil nakita ko, ni-reveal ni Lord, from discussing the 10 Commandments, from 10 Commandments onwards sa discussion about sin, ay nakita ko yung mga kasalanan na sinasabi ng Lord na hindi ko pa naikumpisal sa Kanya. At naintindihan ko ano yung mga kasalanan na magiging hadlang para magkaroon ako ng intimate relationship sa ating Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako dahil ang Diyos hindi tumitigil sa pagkilos sa aking buhay. He is working, though I don't see it. He's still working, though I don't feel it. But He revealed the manifestation of His working in my life. So, nakaka-amaze yung revelation for the last 2 days. That's why nga, sabi ko nga, ngayon ako talaga tunay na born again dahil doon ay naunawaan natin yung power of the blood. Kasi pag meron tayong maisip, paano ba ako naging makasalanan? Hindi naman ako nagnakaw, hindi ako pumatay ng tao. But by the explanation of the blood, from the blood of Adam, nag-flow sa ating dugo at tayo naging makasalanan. So, wala tayong kaligtasan talaga. Talagang every one of us will go to hell. We will receive the wrath of God. Pero sa biyaya ng Diyos, dahil dun sa berbo, yung berbo, nasa pasimula pa'y nandun na, nasa pasimula pa'y nasa Diyos na, nasa pasimula pa'y Diyos na siyang nagkatawang tao upang tayo ay iligtas. If not, sabi nga doon sa episode, not by our words, but we are saved by faith through grace because of the love of God. Nagkatawang tao siya dahil by us, we cannot do anything to be saved. It must be God ang gagawa. And through Jesus Christ,
sa kanyang pagkamatay sa krus. Noon nga understand ko, namatay siya sa krus to get all my sins, even the punishment. Pero yung paliwanag ni Reverend Kion na, what's the meaning of yung tinik? Yung pala yung mga kasalanan natin, dito nang galing sa ating ulo. Yung kapalaluan, yung pagiging palalo, yung pagiging mayabang, for being self-righteous, for being self-exalting person, for being self-glorification person. Yun. Yung tinik na iyon, kaya dumaloy ang kanyang dugo. Bakit napako siya sa kamay? Dahil sa mga kasalanang ginagawa ng ating kamay. Bakit siya napako ang paa? Dahil sa mga kasalanang ginagawa ng ating paa. At bakit siya hinambalos? Kasi sa Old Testament, ang punishment is 40 slashes. Tinanggap din ni Jesus yun. Biro mo, 14 palo. At yung meron akong nabasa na yung ginamit sa kanya ay isang pamalong gayon. Pero meron tatlong, alam niyo ba yung hook ng pangingisda? May ganong hook sa dulo. So sa bawat palo, hindi ganong palo, talagang hambalos. Pag ganon na may tusok, ano tendency nun? Tumusok. Kasi laman ito tumusok. Hindi yung tinanggal isa-isa. Hinatak. So ang kanyang katawan ay duguan. 40 times. So equivalent to 120 times na sugat meron sa kanyang katawan. At lahat yun ay tiniis ng ating Panginoon. Wala tayong nadinig, nabasa na nagreklamo siya. Dinuruan, sinabunutan, pinagsalitaan. So through that, ni-receive na lahat ni Jesus Christ yung ating mga naranasan sa buhay. Tinanggap na niya lahat yun. At dahil doon, magkakaisip pa ba tayo na gumawa laban sa Diyos o gumawa ng kasalanan? Dahil mayroong salita ang ating Panginoon, whatever people did to you or speak to you na masakit o masama, it's not for you, it's for me. So, yung pa lang ay nandun na yung kanyang pagiging Redeemer for our past sins, present and future sins. Saved na tayo doon. Kaya doon din ako nagkaroon ng kasiguraduhan doon sa message na iyon, I am saved. Ako'y makakasama sa rapture, ako'y makakapasok sa eternal life, at matatanggap ko yung promise na eternal life because of the blood of Jesus. Kaya nawa ay all the glory maibigay natin sa Diyos. Lahat ng honor maibigay natin sa Kanya. Not to ourselves, not to anyone, but only to the God who created the heavens and earth and who saved all the people of the world from sin to receive eternal life. Ang encourage sa akin ito, na doon sa Roma 10, sinabi niya, sandali lang, iinano ko lang. Kasi doon sa Roma 10, may invitation doon. Basahin ko muna yung Roma 10:17. Ang sabi doon sa Roma 10:17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Balik tayo doon sa verse 14. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung di sila sumasampalataya? Paano naman sila susampalataya kung wala pang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makapakinig kung walang mangangaral sa kanila? At paano makapangangaral ang sino man kung hindi siya isinugo? So, saan po papasok yung party natin? Sabi ko nga ako, kung ako'y mag-i-invite, kasi marami na rin naman ako napakinggan mga preachers, pastors, iba ang pag-deliver ng mensahe dito. Ewan ko kung na-experience niyo yun.
ah, more on, kaya marami nasasaktan sa preaching eh. Kasi more on the practical teaching than the word. But here, they will explain, they will state the verse and explain it with another verses. It's still the word of God ang nag-explain. Kaya, kung sabihin mong tinamaan ako, it's not because of the preacher, but because of the Holy Spirit. So, yun ang importante na lahat tayo ay isinusugo ng Panginoon. Sabi niya doon sa 5:24, ulitin ko lang ng 5:24, pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Kaya ano ang gagawin natin ngayon? Bago umakyat ang ating Panginoon sa langit, meron siyang bilin doon sa Mark 16:15. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo, ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. At ang sinamang sumampalataya at mabautisman ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ngayon po, na-experience natin, I believe, by the power of the Holy Spirit, all of us experience the power of the Holy Spirit for our 5-day stay here and listening from the preaching. Though it's recorded video, but the power of the Holy Spirit is working. I believe every one of us touched by the Holy Spirit, not because of Reverend Kyon, but by the power of the Holy Spirit. If we believe in the Holy Spirit, we will feel the touch of the Holy Spirit. Yung pagbibigay sa atin ng awareness na handon mararamdaman natin sa ating puso. So, saan natin sila dadalhin? Dadalhin pa ba natin sila kung saan nakaalam natin na may mga maling katuruan, maling way of preaching, maling way of teaching? Why not bring here? Dahil dito natin natagpuan ang tamang pagpapaliwanag ng salita ng Diyos. So nawa, lahat tayo ay magamit ng Panginoon, dahil ito rin din naman ang layunin, sabi nga ni Brother Joby kanina, ay lumawak ang kingdom ni God. Since we know naman, I believe you all agree with me, na tama ang interpretasyon, tama ang itinuturo dito sa atin. So let us bring them here. At dahil doon nagkaroon din ako ng desisyon, dahil nagpaalam na rin naman ako doon sa aming pastora, na dito na ako attend ng Sunday. Kasi kung once a month lang pag-attend ko dito, parang sabi ko ang tagal ng gap. Kaya 2 Sundays na po ako na uma-attend dito. And yung pag-attend ko po ng Sunday dito ay continually God is revealing about Him, about His Word, about His plan, about His purpose in my life. At yun ay unti-unti nagbibigay liwanag sa aking buhay. Kaya nagkaroon ako ng desisyon na a-attend dito ng Sunday and continually tinanong ko nga si Pastor Chris kung pwede ba akong umattend sa marami pang darating na BAH. Sabi niya, pwede naman. At kanina nga, nadinig ko kay Brother Joby na kahit sabi daw ni Missionary Ken, dapat 100 times kayong umattend para totally maunawaan ninyo ang mensahe ng Panginoon. So yun din naman decision ko. I will continue makinig to make it clear to me the God's plan of salvation, not only in my life, for others' life. So ngayon, bagamat yung after December talagang sabi ko, mag-i-invite. Kailang nasa isip ko mga believer kasi sila parang open na. They will understand it more doon sa mga mensahe. Kasi nga may nagsasabing kulto daw. Sabi ko, nasasabi niyo yan kasi yung level of spirituality ay hindi niyo pa naabot. And that's the BAS. Yung nasa spiritual realm na, wala na sa physical world. So, kaya don't judge right away. Makinig muna tayo. To God be all the glory.